So kung talagang gusto ho ninyo ng pagbabago at may makulong, may mga mabawi ang kaagad ng mga nakaw, ito po yung sinasabi na test, gawin na po natin daw, ipatupad na po natin na batas. Kasi nga mas madali. Ito po, hindi sa mga contractors sa mga opisyal ng gobyerno. Ang sakop po nito ay mga naglilingkod sa gobyerno. So ito ho kasi madali na matukoy kung gugustuhin. Okay, ngayon. Kung gugustuhin. Ngayon, kung pag-uusapan natin ay kasong kriminal, ito na po yun. Ayan na. Yung ombudsman at saka ng DOJ bilang mga preliminary stage. Yung ICI po, mawalang galang lang. Again, diretso na po natin. Yung perang ginagastos dyan, kung kumuha ka na lang ng dagdag na tauhan para sa DOJ at sa ombudsman, baka mas mabilis pa eh. Kasi sila po ngayon, hindi naman sila ang lilitis. Hindi rin sila eventually po ang magsasabi na ito'y dapat nakasuhan o hindi. Hindi sila magpapakulong. Hindi din sila ang magsasabi na matibay ang ebidensya. Hindi. Tapos hindi pa natin mapanood ang hearing. Hindi po. Maaari sabihin nila, ito, may ebidensya na. But at the end of the day, still the ombudsman or the prosecutor will establish kung matibay yung ebidensya. Ba't pa dumaan sa inyo? Hindi po ba? Sorry po Again, wala tayong question kay Secretary Babes, no? Pero layer lang po sila eh. Mawalang galang lang kung yung perang ginagastos dyan ay gamitin na lang po sana para po magkumuha ng karagdagan ng mga abogado, mga investigador sa DOJ o ombudsman, baka bumilis-bilis pa. Kasi sigurado po, yung mga taong yan, lalo na po yung mga naandidiyan po sa legislatura, kung totoong sangkot nga po sila dito, di ba pinag-uusapan bilyon? So ang hawak niyang pera, ganong kalalaki, at kaya nilang kumuha ng pinakamahuhusay na abogado. Maniwala ka, girl. Kapag in case ihain yan sa Sandigan Bayan, sigurado, katakot-takot na motion ang aabutin natin dito. At yung motion na yan, pupunta pa yan, mga kapatid, saan? Malamang sa kataas-taasang hukuman. Para sabihin na nagkaroon ng grave abuse of discretion kung anong delay para hindi magpatuloy yung paglilitis. Girl, mga motion to quash, motion kung ano-ano, di ba? Katakot-takot na motion ang aabutin natin dyan. Yung pong SALN issue na yan ay ginawa na po natin ng Think About It episode para lang ho ipaliwanag. Ano ba pakialam natin dito? Sa pangkaraniwang pong Pilipino, sa mga kasambahay, sa mga driver, sa mga market vendors, sa mga nagpapagal po na uri manggagawa. SALN, kasi nga dito po nakalagay, supposed to be po, ang lahat ng kanyang mga yaman, kinikita pati po utang, at yung pong kanilang dapat ay, kung meron man, mga business interest and financial connections. So, sabihin na po natin, alam niyo ho, kung inyong susundin talaga ng mahigpit ang provision ng ating saligang batas. Ito pong batas po tungkol sa ethical standards for public officials and employees. Pati po itong anti-graft law, isipin mo talaga, napakahirap maglingkod sa gobyerno. Napakahirap po talaga. Kumbaga talagang sasabihin mo na isa kang bayani kapag ikay nasa gobyerno. Kapag ikay nasa civil service, isa kang bayani. Kasi ang dami mong sakripisyo. Ang dami mong, kumbaga, you have to give up so many things. Noon yun. Okay yung tawa nito, no? Bakit? Totoo naman na. Tawa na ngayon, pribilehiyo na. Alam mo yun? Ngayon, ang pagiging lingkod bayan, pribilehiyo. Family business. Family business. Sa totoo lang po, kung babasahin natin ang mga provision ng ating saligang batas, public office, public trust, kasi mismo nga po dito sinasabi, dapat simple, nakalagay po klaro ito pong batas tungkol po sa
Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Dito klaro, simple living. Simple living. Hindi lang sila, no? Pati pamilya nila. Opo, Oo. simple living. Ibig So, sabihin, asawa, anak, lahat. kahit na talagang nangangati ka, Mm. kung hindi ka nagsusuot ng mamahalin, kung maaari, huwag mo masyadong ipangalandakan niya. Oo, suot mo sa loob ng bahay, wala mga... Oh, yes. Oo. Okay. Anyway, Nasusunod ba? ito nga po iyon, ang kahalagahan ng SALN. Kaya required. Ito po yung pakialam natin dito. Kaya uulitin ko, sa subdivision ngayon, sa Metro Manila, sa kayo nakatira, may kapitbahay ka ba dyan na napapansin mo mukhang nung nanungkulan dito sa gantong agency? O kaya mayor? Mayor, nakapagtayo ng bahay dito pagka... Hindi ba? Mayor ng maliit na bayan? Bakit dito siya nagkapagpatayo ng mag-arang bahay labas ng kanyang bayan na malayo? Itinatago yung kanyang ninanakaw. Mautak ka. Hindi po ba? Oo. Yes. So, ito nga po sana, kasi may provision po sa ating pong batas. Actually po, ito sinasabi ng ilan ng mga abogado. Opo, yung pong kung tawagin nga po ay batas tungkol po sa forfeiture ng ill-gotten wealth. Kasong sibil, mas mabilis, mas madali. So kung talagang gusto ho ninyo ng pagbabago at may makulong, may mga mabawi ang kaagad ng mga nakaw, ito po yung sinasabi na test, gawin na po natin daw, ipatupad na po natin na batas. Kasi nga mas madali. Ito po, hindi sa mga contractors sa mga opisyal ng gobyerno. Ang sakop po nito ay mga naglilingkod sa gobyerno. So ito ho kasi madali na matukoy kung gugustuhin. Okay, ngayon. Kung gugustuhin. Ngayon, kung pag-uusapan natin ay kasong kriminal, ito na po yun. Ayan na. Yung ombudsman at saka ng DOJ bilang mga preliminary stage. Yung ICI po, mawalang galang lang. Again, diretso na po natin. Yung perang ginagastos dyan, kung kumuha ka na lang ng dagdag na tauhan para sa DOJ at sa ombudsman, baka mas mabilis pa. Kasi sila po ngayon, hindi naman sila ang lilitis. Hindi rin sila eventually po ang magsasabi na ito'y dapat nakasuhan o hindi. Hindi sila magpapakulong. Hindi din sila ang magsasabi na matibay ang ebidensya. Hindi. Tapos hindi pa natin mapanood ang hearing. Hindi po. Maaari sabihin nila, ito, may ebidensya na. But at the end of the day, still the ombudsman or And the the prosecutor will establish kung matibay yung ebidensya. Ba't pa dumaan sa inyo? Hindi po ba? Sorry po Again, wala tayong question kay Secretary Babes, no? Pero layer lang po sila Mawalang galang lang kung yung perang ginagastos dyan ay gamitin na lang po sana para po magkumuha ng karagdagan ng mga abogado, mga investigador sa DOJ o ombudsman, baka bumilis-bilis pa. Baka may makulong bago magpasko. Parang ito pong ICI na ito ay palamuti. Itong ICI na ito ay panglihis sa direksyon na para baga sabihin lang na meron kaming ginagawa laban sa korupsyon Meron kami ditong ginawang aksyon Nagtayo kami ng independent commission Opo. Ano ho ito? Cosmetics? Pagpapanggap po ito. Mawalang galang lang. Yan po ang aking take dyan. Sorry po yung ICI na yan. Kaya kung maaari po, itigil nyo na yan at tayo po lamang ay nag-aasaya sa pera ng bayan. With all due respect. Ngayon, puntahan natin. Sige, puntahan mo. Sagarin mo na bago matapos ang programa. Ito, yung sinasabi kahapon ni Attorney Padulyon. Yung beyond reasonable doubt. Di ba nanlumo ako? Kasi nga sabi, hindi porke nagbigay na ng pangalan, ganun po kadali na masasampahan ng kaso ang mga taong to. Halimbawa, yung gusto natin mangyari, may maikulong.
Kasi nga, kung wala namang... may makakasuhan ka agad, definitely. Yung district engineer. Si Yan. Bryce, si Alcantara, si Bernardo, definitely. Opo. Yung mga si Sims, opo. Yung mga PJ Mendoza, yan. Sigurado po yan. Kasi mga umamin na yan eh. On record, pati sa mga affidavit. Pero yung mga kinoconnect nila na mga sinasabing proponents, yun tagilid. Maliban na lang daw kung talaga mayroong paper trail na mag-uugnay doon sa kickbackan. Pero kung wala, mahirap daw pong mag-case build up. Pero eto pa, assuming na may paper trail yan, ganun ba kadali yun? Mga kapatid, sabi ko nga kanina, ano bang problema natin dito? System? Kasi sigurado po, yung mga taong yan, lalo na po yung mga naandidiyan po sa legislatura, kung totoong sangkot nga po sila dito, di ba pinag-uusapan bilyon? So ang hawak niyang pera, ganong kalalaki, at kaya nilang kumuha ng pinakamahuhusay na abogado. Maniwala ka, girl. Kapag in case ihain yan sa Sandigan Bayan, sigurado, katakot-takot na motion ang aabutin natin dito. At yung motion na yan, pupunta pa yan, mga kapatid, saan? Malamang sa kataas-taasang hukuman. Para sabihin na nagkaroon ng grave abuse of discretion kung ano-anong delay para hindi magpatuloy yung paglilitis. Girl, mga motion to quash, motion kung ano-ano, di ba? Katakot-takot na motion ang aabutin natin dyan. Tama. So, ilang taon hihintayin natin bago may mapanagot? Sabi nga, di ba dapat na meron special courts, no? Nalilitis. Para nga talagang pwedeng araw-araw yung paglilitis. Na yun lang ang pagtutuunan ng pansin. Pero kung may matibay na ebidensya. Kasi kung wala, hindi ka maghahain ka agad. So, dapat pala, instead of independent commission, special court na lang ang binuo. Special court na binuo. Nirekta na. May tama ka. Oo, kasi 'di ba, yung ating korte, ang dami rin nilang iba pang mga kaso na hinahawakan. Special court ng Sandigan Bayan, sila mismo mga maestrado. Yan, Di ba magsasabi, Justice, ito lang magrarapol tayo. O dito, ikaw ang hawak specific. Anyway, alas hindi nila naisip yun na dapat special court ang kailangan. Hindi, ngayon daw yan ang kanilang balak gagawin. Okay panibagong po naman yan. gastos Pero na naman, assuming po na magkaroon ng special court, tanong, yung mga abogado ba dito ng mga makakwarta ngayon na sangkot dito, walang gagawin, manonood na lang? Katakot-takot na motion yan. Katakot-takot na butas pong hahanapin yan. Katakot-takot po na pagkontra ang gagawin yan. Definitely po. Kaya nga sabi nga ni Atty. Padulyon, dito kinakailangan walang butas. Walang ni katiting na pagdududa. Correct. Yun ang sinabi niya. Because the principle here again is that in case of doubt, resolve the doubt in favor of the accused ninyo. Lagi. Dahil kahit may katiting na pagdududa, ang sinasabi niya kahapon, titignan daw to ng husgado in favor of the accused. Opo. Bakit ganun? And then, pabor sa kanila na madelay ang kaso kasi nga, yung damdamin, huhupa, magpapasko, maraming dadaanan po na kung ano-ano mga, sorry po, may kalamidad, halimbawa, mawawala yung focus natin, dahan-dahan, opo, delay, hanggat sa, inordinate delay na yan, ha? Nilalabag yun na yung karapatan namin sa speedy trial, ha? So magmumusyon kami sa Supreme Court. Supreme Court! Saklolo! Inaakusahan kami, tagal-tagal na ng kaso. Tapos hindi pa na-resolve yung karapatan namin sa mabilis na paglilitis. Nilabag nila. Loko-loko ka ba? Ikaw hindi ba mga anak ng... That is why it's important we take it on the streets. Anak! Teka lang, maghunos dili ka. Anak! Ay, teka lang, kahit tayo po hindi na Gen Z, nakikiisa po tayo dito sa mga estudyante na magmamarcha mula po sa Moraita, papunta ng Mendiola. Dahil pag walang napanagot ngayong taon, nako, huwag yung sinusubukan ng mga Gen Z. Ang galit niyan, huwag niyong subukan. Baka matulad tayo sa ibang mga bansa, ayaw man natin mangyari yun. Hindi sa tinatakot ko, ha?
Sa Madagascar na lang, sinimula ng Gen Z, sumanib ang militar, hindi sa tinatakot ko. Pero ito yung mga possibility lang. Hindi ako sangayon Ako'y nagkukwento lang. Dahil ganun talaga ang nangyari sa Madagascar. Kinukwento mo lang. Kinukwento ko. Yun ang tawag nangyari, dyan, di ba? Extra constitutional. Hindi ako pa sangayon dyan, ha? Hello? Hindi ako sang-ayon dyan, pero... Sangayon ako sa due process, ha? Ayoko nang mabagal. Sorry, hindi ako sang-ayon doon. Ako naman hindi ako sang-ayon dyan. Due process para sa mayaman. Pero para sa walang pera, kulong. Hindi sila makapagmosyon, kulong agad. Etong mga ito, sa sarap ng buhay. At malamang yung ibang nakabreak ngayon, papunta pa ng ibang bansa. Dali muna, kapag komportable yung biyahe, kapag komportable yung biyahe. Ay, malamang. Leonardo Channel Girl, naglalabas din sila ng ilang mga investigative report ng ilang mga lokalidad kung saan yung nakaupo mismo doon na kongresista o gobernador o local official ang mismong kontraktor ng mga proyekto sa kanilang mga lugar. Ilang kaya ganyan? Yan ang tanong. Yun nga. Ilang congressman ang co-owners or sila na mismo talaga ang kontraktor doon sa kanilang lugar? Sa mga kapatid, Kaya pala talaga, no? Kaya pala talagang daming gustong maging kongresista. daming nagpapakamatay at kayo tumapatay. na mismo ang magsabi para kung bakit. Maging lingkod bayan. Kasi kung iisipin natin, magkano lang naman talaga ang sweldo nila? Di ba? Hindi naman malaki ang sinusweldo ng mga lingkod opisyal. Lingkod opisyal, Oo. Lingkod bayan. Ito ho yung klarong-klaro na, di ba? Pero bakit hindi nga ito yung unahin? Ngayon, habang tayo nakantabay po kay Brad Jeffrey Scopides, klaruhin lang natin kasi sa ating live chat dito, mukhang ang tingin o ang paniniwala na yung ICI ang siyang maglilitis dito po sa mga isinasangkot sa mga kontrobersyang ito ng mga proyekto po ng DPWH, particular po yung mga flood control project. Hindi po Sorry po, baka yung iba ho talaga dito hindi ho alam yung magiging proseso nito. Kahapon po naiklaro na ho natin yan na yung ICI na yan, again, with all due respect po, no? Sabi nga dito ni kaibigang Jaris Bondok, basahin niyo po yung kanyang column today. Meron siyang question doon sa isang miyembro po ng ICI. Ako, wala naman akong question kay Sec Babe Singson, hindi ba? Mawalang galang lang po. Sabi niya ho dito, yun daw po mga taga-ICI na yan, lahat daw po dapat din magbigay ng kanila pong mga SALN before and after their new tenure. Meron siya dito po kasing sinasabi na dapat daw may disclosure. Ang title po ng kanyang column sa The Philippine Star, basahin niyo po mga kapatid, Opacity, Cost Flood Scams. So ICI probe must be public. Okay. Ngayon, ICI, kahapon po na ipaliwanag sa atin ang papel nila dito po sa mga kasong ito na isasampa. Isasampa mga kaso sa either ombudsman or dito po mga kapatid sa lower court, no, sa mga RTC. Ombudsman, mga kapatid, ay ipapanik naman sa Sandigan Bayan. Meron pong salary grade, yung level po ng mga pwedeng kasuhan doon. Dito po naman po sa DOJ, papunta po ng RTC. So ang katumbas po ng ombudsman ay itong DOJ.